Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay sa anak ko! Isang bata lang ang anak ko, pero walang awa mong pinaslang! Anong gusto mong gawin ko? Hahayaan na lang na lapain ako ng magaling mong anak? Ha? Mga aswang kayo! Nararapat lang yun sa inyo dahil mga salot kayo! Papatayin kita! Wala ka matawaran ang ginawa mo! Nag-iisang anak ko yon! Pinatay mo ba? Bossing, ang dami na nila. Matsin na tayo! Di natin sila kaya! Ayoko bang mamatay? Ha? Marami akong baril. Sapat ang mga bala ko para maubos kayong lahat. Subukan nyo lumapit. Sabog yung mga ulo nyo. Hindi naman kasi tatalab ang mga baril sa kanila eh. Andiyan na sila, boss. Takbo na tayo! Kapanong version 2.0. Halika, manood ka na. Babala, ang pagnanakaw ng video o nilalaman ito ay isang krimen. Pwede kang makulong ng 3 hanggang 10 taon o pwede kang magbayad ng penalty mula 200,000 hanggang 2 milyon. Igalang ang pag-aahli ng iba. Igalang ang batas. Huwag niyong subukan. Ang akala ng ibang tao, ang masamang loob ay yung mga sindikato lang. Magnanakaw at mga mamamatay tao. Yung kasi ang nakagisnan nating paniniwala. Sa magulo at maingay na syudad katulad ng Maynila, ay hindi pinaniniwalaan ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Kung may naniniwala man, ay pinagtatawanan lang ng mga tao yon at isa na ako sa mga taong tinatawanan ang usapin tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Hanggang sa napadpad ako sa isang liblib na baryo habang tinatakasan ng mga sindikato na humahabol sa akin. Hindi ko akalain na ang pagtakas ko sa mga masasamang tao, yun ay hahantong sa pagharap sa mas nakakatakot na mga nilalang, ang mga aswang. Ako si Berto, at ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula ng ating kwento, kung bago pa lang kayo sa channel na ito at mahilig kayo sa mga kwentong katatakutan, kung maaari pindutin nyo ang subscribe button, pati na rin ang notification bell, yung may makikita kayong bell tapos may nakalagay na all, yun po ang pindutin nyo para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos na nakakatakot. At kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong araw na ito, kung maaari pindutin nyo ang like button at i-share nyo na rin po ang video para mas marami tayong mayanggaw ng mga bagong kabangers. At mag-comment na rin po kayo sa baba para malaman natin kung ano ang saloobin nyo sa kwento natin ngayong araw na ito. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Sinasabi ko na nga ba traitor talaga yung Benji na yun Oh, ano pa ba hinihintay mo ha, Makoy? Batsin na tayo! Tara na! Bossing, tatatakot ako Papatay nila tayo, boss. Sigurado kung hindi sila titigil hanggat hindi tayo nahuhuli. Ano na tayo? Sira ulo ka talaga. Di tatakas tayo. Gamitin mo kasi yung utak mo. Hindi yung puro kaduwag ang nasa isip mo. Bilis na. Napakaduwag. Saan tayo nito, boss? Ang daming galabay ni Mastermind. Kahit saan yata tayo pumunta masusundan nila tayo Alam mo, kaunting-kaunti na lang talaga ha. Kapag ako napuno sa'yo, ako talaga papatay sa'yo. Sabing maghahanap tayo ng mapagtataguan Saan nga, boss? Saan? Mag-isip ka. Gamitin mo yung kukote mong walang silbi. Ay nako! Eto na, nag-iisip na ako, boss. Saan ba pwedeng magtago ang isang kriminal? Tarantado ka talaga. Alam ko na. Doon tayo sa probinsya ng lola ko. Liblib na lugar yun, boss. Siguradong hindi tayo mahahanap doon. Sigurado ka? Baka naman pumalpak ka na naman Alam mo, ang dami mo ng atraso sa akin Malilintikan ka talaga. Hindi yan, boss.
magtiwala ka sa akin. O sige na, bilisan mo na. Ikarga mo na sa kotse yung lahat ng gamit natin. Paano yung mga nakuha natin mga droga, boss? Ikarga mo nga. Halaga namang iwan natin yung mga yun. Ang laki ng halaga nun. Oo nga, no? Sayang din yung mga yun. Itong si Benji talaga ang dahilan ng lahat ng mga ito Babalikan ko yung siraulong yun. Akala niya siguro masosolo niya ang lahat ng ito kung ikakanta niya tayo. O ano? Ano bang hinihintay mo, Makoy? Kilos na! Aabutan na tayo ng mga tauhan ni Mastermind dito Ay, oo nga pala, no? Eto na, boss. Kikilos na! Uy, ano yun? May paparating. Naririnig mo ba? Wala naman akong narinig, boss. Naiihi ako sa takot Huwag mo akong pabayaan, boss, ha? Tumahimik ka nga. Ang ingay mo. Kasi naman, ayoko pang mamatay Teka, ano yun? Putok ng baril yun, Nandiyan na sila, boss! Nandiyan na sila! Pucha, nandyan na nga sila. Walang yung Benji. Kasama pa talaga na lumusob dito, ha? Ayoko pang mamatay, boss. Hindi pa nga ako nagkakajowa Tapos pamamatay ako nang hindi man lang natitikman ang luto ng Diyos. Umayos ka nga, Makoy. Oh, etong baril. Tara na, tumakas na tayo. Nasa malapit na sila. Diyos ko po! Sa kotse, bilis. Talagang mamamatay tayo kung kukupad-kupad ka dyan Muna, nandyan na sila. Papatay nila tayo kapag nahuli tayo. Tara na, Makoy! Pinagpalang araw sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng mga suking tagapakinig sa channel ninyo. Unang-una ay nagpapasalamat ako dahil sa pagkakataon na maibahagi ko ang aking kwento sa inyong mga masugid na tagapakinig. Ako nga pala si Berto. Lumaki ako sa marahas at magulong mundo ng mga sindikato. Bata pa lang ako ay aktibo na akong miyembro ng isang sindikato sa Maynila. Hindi ako takot sa baril o kahit na anong uri ng armas dahil lumaki ako araw-araw na naririnig ang putok at saksi ako kung gaano kasama ang mga tao na nasa loob ng sindikato. Hanggang sa isang araw, nasangkot ako sa isang gulo. Tinraidor ako ng isang kaibigang pinagkatiwalaan ko. At alam naman natin na walang second chance sa mga grupong sindikato. Kaya ginawa ko ang pinakamabisang paraan para mailigtas ang sarili ko. Tumakas ako, dala ang pera, armas at iba pang pagmamay-ari ng amo ko. Sa kagustuhang makalayo, ay napadpad kami sa isang baryo na pugad ng mga aswang. Oo, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero nang makaharap ko ang isang mabangis na aso na may mapupulang mga mata, doon ko napagtanto na totoo pala sila. At ang pinaka nakakakilabot sa kwento kong ito ay isang pagpapatunay na hindi lang sila laman ng mga comics. Totoo sila, Kabanong. At sa modernong mundo natin ngayon, nagtatago lamang sila sa dilim. Naghihintay ng pagkakataon na makapambiktima. Uy, Makoy! Matagal pa ba tayo? Gaano kalayo ba yung Santa Elena na sinasabi mo? Kanina pa tayo dito sa daan, Akala ko ba 4 na oras lang ang biyahe? Ba't parang 10 oras na tayong bumabiyahe? Relax ka lang dyan, boss. Makakarating din tayo doon. Tinatansya ko kasi na hindi tayo maabutan ng gabi sa Sitio Bagong Silang Ano ka mo? Sitio Bagong Silang? Ano ang lugar na yan? Matagal pa ba talaga? Umiinit na puwet ko kakaupo Yang Sitio Bagong Silang, bossing, yan ang lugar kung saan hindi tayo pwedeng abutan ng dilim. Delikado dun. O bakit? Marami bang siga sa lugar na yon? Bakit takot ka sa mga siga dun? Kahit isang baryong siga pa yan, hindi ako natatakot sa kanila, no? Nako, hindi mga siga nandun, bossing. Mas nakakatakot pa sa mga siga. Mga aswang kasi mga nakatira sa sitio na yun. Aswang? Naniniwala ka pa sa mga walang kwentang mga kwento na yan? Oy, Makoy,
Ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa aswang. Totoo naman kasi yung mga aswang, boss. Hindi ka ba naniniwala sa kanila? Naku, dapat maniwala ka. Bakit naman ako maniniwala sa mga halimaw na yan? Umabot na ako sa edad na ito pero kahit isang beses hindi pa ako nakakita ng aswang, no? Hindi sila totoo. Sinasabi ko sa'yo. Kung sa Maynila, hindi totoo mga aswang, iba ang sityo Bagong Silang, boss. Talagang mga aswang ang mga tao doon. At ang sabi-sabi pa, wag na wag magpapaabot ng dilim malapit sa sityo na yon. Kasi hindi ka na talaga maabutan ng umaga kapag doon ka nagpadilim. Katarantaduhan yan. Siguro pugad lang ng mga kriminal ang lugar na yon. Sige na, magmaneho ka na dyan. Dami mong sinasabi. Saan na lang hindi natin madaanan yung lugar na yon. Malapit na kasing magdilim eh. Saan na ba kasi tayo? Wala na akong nakikita mga bahay simula kanina. Sigurado ka ba na papunta ito sa bahay ng lola mo? Kapag ako talaga tinatarantado mo Makoy, makikita mo talaga, hindi kita sasantuin. Hindi nga. Ito naman walang tiwala sa akin. Malapit na nga tayo. Pero hindi ako sigurado kung anong oras tayo makakarating dun. Mukhang kailangan natin magpalipas ng gabi sa daan, boss eh. Maghanap na nga muna tayo ng makakainan. Nagugutom na talaga ako eh. Ayun, Sitio Mariwasa. Maghanap muna tayo ng karinderya sa baryo na yan. Sitio Mariwasa? Teka lang. Wala ko paalala na may ganitong sitio dito sa lugar na ito. Wala akong pake kung meron o wala. Iparado mo ang sasakyan. Bababa ako't magtatanong. Ikaw Makoy maayos ka Ito naman, walang tiwala sa akin. Hindi naman kita ipapahamak eh. Grabe naman si bossing Tumahimik ka na nga, ang drama mo. Ni Anino ko nga wala akong tiwala Sa'yo pa kaya. Akin na yung susi ng sasakyan. Baka iwan mo pa ako dito. Oo na boss, ito na Uy, Teka lang boss, hintayin mo ako Nagugutom na rin ako, ayusin ko lang tong sasakyan. Paparado ko na maayos. ano bang klaseng baryo ito? Bakit parang walang tao? May mga bahay pero walang tao. Putya, isang ghost town ba ito? Ayun, may tao doon boss. Ikaw na magtanong. Maghanap ako ng karinderya dito. Parang hindi talaga maganda ako ko dito boss. Umalis na lang kaya tayo. May 2 oras pa naman bago magdilim Makakaabot pa siguro tayo sa Santa Elena. Daming satsat. Diyan ka na nga. Hindi nga totoong aswang. Ang duwag mo talaga. At kahit pa totoo mga salot na yan Wes, hindi ako natatakot sa kanila. Sana talaga, hindi na lang kita sinama Nakakabwisit ka Boss, huwag ka magsasalita ng ganyan dito. Sino kayo? Bakit kayo nandito sa lugar namin? Anong sadya nyo dito? Ay, sa wakas, may matinong tao din pala dito. Naghahanap kami ng makakainan Saan ba karinderya dito? Magandang hapon po sa inyo, Ale. Mga biyahero lang kami. Napadaan lang kami dito. Papunta kasi kami sa Santa Elena Kaso itong bossing ko, nagutom kaya naghahanap kami ng pwedeng mabilan ng pagkain. Ganon ba? Mga dayo pala kayo. Walang karinderya dito. Anong klaseng baryo to? Walang kainan? Nagpapatawa ka ba, Ale? Walang kwenta naman pala ng lugar na ito Tayo na nga, Makoy. Nag-aaksaya lang pala tayo ng oras dito. Walang kwenta. Mayabang ka. Taga Manila ba kayo? Mga dayo? Mga dayo na walang respeto? Ako, pasensya na po kayo sa boss ko, Ali. Mainit lang kasi ulo niya kasi nagugutom na. Napakayabang niyo talaga, mga tao. Hindi kayo taga dito tapos ganyan pa kayo umasta. Hindi niyo kilala mga nakatira sa baryong ito. Kaya magdahan-dahan kayo sa mga salita ninyo. Pwe! Baho! Tara na nga, Makoy. Nakikipag-usap ka pa talaga dyan. Baliw yata yan
Ang baho pa. Nangangamoy bulok na karne dito. Nako, pasensya na po talaga sa inyo ha. Aalis na po kami. Sorry po talaga, Ale. Ano na? Gusto mo ako magmaneho at iwan kita dito? Bilisan mo na! Huwag kayo mag-alala. Hindi kayo makakarating sa patutunguhan ninyo. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi kayo mapapakinabangan ng mga kasama ko. Ano pong sabi nyo? Putya, baryo ito ng mga baliw eh. Hoy, matandang bungal. Huwag mo akong tatakutin ha. Wala akong inaatrasan. Kung sa tingin mo matatakot ako sa mga siga dito sa lugar ninyo, pues nagkakamali ka. Uy, boss, tumigil ka na. Hindi natin kilala ang mga taga rito. Ha? Wala akong pakialam. Hindi rin nila ako kilala. Gaya nga ng inaasahan ko, ang mga tao na katulad mo ay dapat na tinuturuan ng leksyon. Anong tulad namin? Hindi po ba kayo tao? Hoy tanda, umayos ka ha. Kahit matanda ka, papatulang kita kapag tinarantado mo ko. Makoy, tayo na nga. Sintu-sintu yata yung matandang yan eh. Hindi na kayo aabutan pa ng umaga bukas. Boss, tayo na. Nakakatakot naman si Lola. Umalis na kagad kami sa weirdong sitio na yon, Kabanong. Hindi ko naman pinansin si Makoy na talak ng talak tungkol sa mga aswang. Pampira naman, oh. Boss, hindi mo na sana pinatulan yung babaeng yun. Hindi natin siya kilala. Tsaka yung sitio nila, parang nakakaduda eh. Tarantado ka talaga. At ako pa talaga ang sisisihin mo? Baliw naman talaga yun eh. Hindi mo ba nakikita? Ang dungis, ang baho pa ng hininga. Pwe! Nag-iingat lang kasi ako, boss. Hindi natin alam kung totoong tao ba yung kaharap natin o mga aswang na. Putya, aswang na naman. Tumihimik ka nga dyan. Mas lalo mong pinapainit ang ulo ko eh. Wala na nga tayong makitang kainan dito sa lugar na to kung ano-ano pang kabobohan yung lumalabas dyan sa bibig mo. Itiko mo yung bibig mo ha, Makoy. Sinasabi ko sa'yo. Nag-iingat lang ako, bossing. Dito kasi sa mga liblib na lugar, dapat kasi mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin, sa mga nakakasalamuha natin. Iba kasi talaga dito kaysa sa Maynila eh. May mga bagay kasi na nandito sa mga baryo na wala sa Maynila. Hindi ka ba talaga titigil ha? Gusto mo ibaba na kita dito at iwan kita? Ha? Nainis na ako sa'yo. Sige na nga po, tatahimik na ako. Hindi ko na babanggitin yung tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Pero boss, paano na ito? Maabutan na yata tayo ng dilim sa daan eh. Diyos ko naman malapit na mag-alas 6 eh. Maghanap ka ng pwesto dyan sa tabi ng daan. Alam nga naman na magmaneho tayo kahit na gabi na. Madidisgrasya pa tayo. Pwede na siguro dito, boss. Hindi tayo makikita ng mga dumadaan na motorista. Oh, kainin mo yan. Chocolate? Talaga, boss? Sa akin na to? Hoy, bakit? Ayaw mo? Di ka kumakain yan? Akin na yan. Tarantado kang arte mo. Kakain ako dito, boss. Salamat ha. Mabait ka naman pala eh. Akala ko puro kabangisan lang ang nandyan sa katawan mo. Hindi ako mabait. Saksakin kita dyan eh. Alam nga naman pabayaan kitang magutom eh. Ikaw tong nagmamaneho. At may alam sa direksyon patungo sa Santa Elena. Teka lang. Ilalagay ko lang itong bote dito sa dashboard, boss. Ano na naman yan? Bote ng langis ba yan? Oo, boss. Hindi to ordinaryong langis. May basbas ito galing sa mga babaylan. Babaylan? Putya. Wala nang babaylan sa panahon ngayon, uy. Sa Maynila, wala na. Pero dito sa mga baryo marami pa sila. Boss, sila yung mga nagbibigay ng mga proteksyon sa mga tao laban sa mga kampo na kadiliman.
Kampo ng kadiliman, putya. Ano yan? Fantasy book? Fantaserye? Kampo ng kadiliman mo yung mukha mo. Totoo nga kasi, boss. Alam mo, kapag itong langis kumulo, isa lang ibig sabihin yan. Ano? May aswang malapit sa'yo. Kapag ito kumulo, nako, maganda na tayo, boss. Kasi siguradong nasa paligid lang ang aswang. Parang tanga. Kukulo yan kapag nilagay mo sa apoy. Ay naku, diyan ka na nga. Maglilibot lang ako dito. Baka may bahay dito. Teka lang, boss. Aalis ka? Malapit nang lumubog ang araw. Delikado na kapag madilim, boss. Di mo ba nakikita itong 2 baril na dala ko? Sa tingin mo, matatakot ako sa mga aswang? Ha? Isang bala lang ang mga yan sa akin, no? Hindi ako nakinig kay Makoy, Kabanong. Kasi naman, hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Para kasi sa akin, ang totoong aswang ay ang mga taong halang ang kaluluwa. Yung mga kasama ko sa grupong sindikato. Gamit ang flashlight ay naglakad ako doon, Kabanong. Naghahanap ng bahay na pwede naming matuluyan pero wala akong nakita. Babalik na sana ako sa sasakyan nang marinig ko ang sabay-sabay na alulong ng aso mula sa malayo. Malakas yun, umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa tunog ng mga aso, Kabanong. Parang naghahatid ng mensahe pero hindi ko rin maintindihan. Nang makabalik ako sa sasakyan, ay nasa labas si Makoy. Parang natatarantang nagsasaboy ng asin sa labas ng kotse. Uy, ano yan? Ay, Kamayo. Boss naman. Para kang tanga. Anong ginagawa mo dyan? Asin ba yung sinasaboy mo? Ito ba? Oo, boss asin, pangontra ito sa mga aswang. Kapag may asin sa paligid, hindi sila nakakapasok. Napapaso sila. Aswang-aswang. Puro ka na lang aswang. Diyan ka na nga, baliw. Hindi niyo po ba narinig yung alulong ng aso, boss? Mga aswang yon. Hindi yung basta ordinaryong aso lang. At asin ang gagawin mong panlaban? Nakadrugs ka ba, Makoy? Magsabi ka nga ng totoo sa akin, ha? Gumagamit ka ba? Ang lala ng utak mo, no? Nagdidiliryo ka na yata, Hindi, no. Hindi ako adik, boss. Naninigurado lang ako sa seguridad natin. Boss, mahirap na. Wala pa naman tayong mga sapat na sandata laban sa mga aswang. Alam mo, kung totoo man sila, marami akong baril sa likod ng kotse. Hindi ako natatakot sa mga aswang-aswang na yan. Nako, boss. Hindi uubra yung mga baril sa kanila. Mga kampo ng dilim ang mga yun. Hindi sila tinatabla ng mga ordinaryong sandata. Pwede ba? Naririndi na ako sa kakaaswang mo, ha? Matutulog na ako. Pag nawag mo akong i-istorbo yun, ha? Baka di kita matansya, mabaril kita nang wala sa oras, Makoy. Seryoso ko, ha? Oo na, boss. Ito naman, nag-aanda lang. Basta yung botelya ng langis. Diyan lang yan sa dashboard, ha? Huwag niyong kukunin yan, boss, ha? Nang mga oras na yon, ay inis na inis ako kay Makoy dahil sa kakaaswang niya, Kabanong. Wala akong ideya na yung mga alulong na naririnig ko, babala na pala yun. Dahil sa pagsapit ng hating gabi, naranasan ko ang pinaka nakakakilabot na karanasan na nangyari sa buong buhay ko. Mahimbing na ang tulog ko nang makarinig kami ni Makoy ng kakaibang tunog sa labas ng kotse. Parang tunog ng isang mabangis na halimaw. Pero mas buo at nakakatakot ang tunog nito. Boss! Boss! Gising, boss! Bakit? Ano ba? Anong oras na ba? 2:00 pa lang na madaling araw, boss. Pero may naririnig akong kakaibang tunog. Sa tingin ko, hindi lang tayo ang nandito. At saka, nakita ko biglang kumulo yung langis sa botelya kanina. May aswang dito, boss. Putya naman, Makoy. Ginising mo ba ako dahil lang sa tingin mo may aswang dito ngayon? Seryoso ka?
Gusto mo pasabugin ko yung bungo mo? Totoo nga, boss. Hindi naman ako matataranta ng ganito kung hindi totoo yung mga sinasabi ko eh. Pambihira naman oh. Lumabas ka nga! Labas! Buwisit! Ang himbing ng tulog ko tapos iistorbuhin mo lang dahil sa walang kwentang aswang na yan. Labas! Hanapin mo yung buwisit na aswang na yon! Eh, boss naman. Hindi ako lalabas. May aswang nga eh. Ayoko pang mamatay. Talagang akong papatay sa'yo kapag hindi ka lalabas dito sa kotse. Labas na! Eh, huwag ka naman ganyan, boss. Diyos ko. Kumulo ulit yung aswang. Ay, stay yung langis. Nandito lang sa paligid yan, boss. Oh, parang awa mo na. Huwag mo akong palabasin dito. Ayoko pang mamatay, boss. Kapag wala akong nakitang aswang sa labas ikaw ang kakatayin ko, makikita mo. Inis na lumabas ako ng kotse at tiningnan ng paligid kung totoo ba talaga ang sinasabi ni Makoy. Hindi ako naniniwala sa aswang ng mga panahon na yon, Kabanong. Pero sa hindi malaman na dahilan ay binalot ako ng kakaibang takot nang marinig ko ang isang tunog ng isang galit na aso. Kagad na kinapa ko ang baril na nakasuksok sa bewang ko at itinutok yon sa madilim na bahagi ng kagubatan. Sino yan? May tao ba dyan? Magpakita nga kung ayaw mong barilin kita! Boss, bumalik ka na rito. Malapit na sila. Tumahimik ka, isa ka pa! Boss, hindi mo kaya ang aswang. Umalis na lang tayo dito. Magpakita ka! Labas! Hindi ako nagbibiro! Putya! Nuubos yung pasensya ko Boss, nandyan na sila. Huwag kayong pabalik dito, boss. Ha? Ano yun? Isang aso? Pero ang laki! Anong klaseng aso yan? Diyos ko, isang asmo yan, boss. Aswang na aso. Kuna, bossing! Dito, bilis! Sanay ako sa barilan at patayan, Kabanong. Hindi ako takot na makipaglaban sa mga kalaban namin sa sindikato. Pero nang makita ko ang pares ng dalawang malalaki at mapupulang mata, ay magkahalong takot at kilabot ang naramdaman ko. At nang makita ko ang katawan nito, nanginig na ang mga tuhod ko sa sobrang takot, Kabanong. Sa harap ko ay nakatayo ang isang malaking aso. Kulay itim ang mga balahibo nito. At ang kakaiba sa kanila ay ang haba ng kanilang mga pangil at kulay ng kanilang mga mata. Yun ang unang beses na nakakita ko ng ganoong klase ng aso, Kabanong. At ng mga oras na yon, doon ko napagtanto na may katotohanan ang lahat ng sinasabi ni Makoy. Pinaputukan ko ito ng ilang beses. Tumama ang mga bala sa katawan nito pero tila hindi man lang ito natinag sa mga tama ng bala. Doon ako napatras, Kabanong. At naisip na yun na ang huling pagkakataon na mabubuhay ako. Nang marinig ko si Makoy na sumisigaw, ay hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo pabalik ng kotse. Asmo! Asmo yun, boss! Mamamatay ka kapag hindi ka tumakbo! Putya! Anong klaseng aso yun? Hindi mo lang tinatablan ng mga bala. Sinabi ko na nga, be. Ayaw nyo kasi makinig sa akin, boss eh. Ayan na yung mga aswang. Makoy, tingnan mo. 3 malalaking asong nasa harapan natin. Eh, Sko! Tulong! Mamamatay na tayo! Hindi natin kaya ang 3 asmo! Mamamatay? Ha! Hindi ako papayag. Ang sindikato nga hindi ako kayang pataubin eh. Itong mga siraulong aso pa kaya? Eh, anong gagawin mo, boss? Aalis tayo rito. Ikaw magmaneho. Ako ang bala sa mga aswang na yan. Pandarin mo na sa sasakyan. Huy! Ano bang hinihintay mo? Bilis! Pinaharurot ni Makoy ang sasakyan namin, Kabanong. Kahit napakadilim ng daan, ay nawala ang lahat ng takot naming madisgrasya at napalitan ng takot sa mga asong humahabol sa amin. Sa buong buhay ko, noon ko lang naramdaman ang takot, Kabanong. Hindi ordinaryong takot,
kundi kakaibang takot dahil sa bangis at pangit na itsura ng mga higanting aso na yon. Ano yun? Nakita mo ba? Anong klaseng aso yun? Ha, Makoy? Anong klaseng aso yun? Boss, hindi nga o yun ordinaryong aso. Di ba? Sabi ko, may aswang talaga dito. O, nakita mo, di ba? Naniniwala ka na. Diyos ko, huwag niyo po kami papayaan. Takot ko mamatay pero huwag naman sana akong nakain ng aswang. Ayoko maging midnight snack nila. Bakit hindi mo sinabi na mga aso pala ang aswang? Putya! Bilisan mo, Makoy, ha? Nandyan sila sa likod eh. Mahabol pa rin. Ha? Sinusundan pa rin nila tayo? Barilin mo sila, boss. Bobo ka ba? Nakita mo naman, di ba? Hindi nga tinatablan ng baril eh. Ano, magsasayang ako ng bala sa mga halimaw na yon? Nasa likod sila, boss eh. Hindi yan sila titigil hanggat hindi nila tayo napapatay. Teka, ano yung nasa daan? Uy, uy, uy! May aso! Mababangga tayo, Makoy! Mayos ka! Boss! Bumangga ang sasakyan namin sa isang malaking puno. Mabuti na lang at ligtas kaming dalawa ni Makoy. Nagmamadaling lumabas ng kotse si Makoy habang ako ay kinukuha ang mga baril na nasa likod ng kotse. Nung mga oras na yon, hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Nasa gitna kami ng isang lugar na kung saan hindi namin alam kung nasaan. At may mga humahabol na asbo sa amin. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kadalasan kasi ay mga kriminal lang ang kaharap at kalaban ko. Alam kong baril lang ay sapat na para patumbahin ang mga kalaban. Pero ang mga aswang, hindi sila tinatabla ng baril, Kabanong. Kitang-kita ng mga mata ko yun. Ilang beses kong pinagbababaril pero parang wala lang sa asbo. Hindi man lang nasaktan kahit na kaunti. Boss, ano na ang gagawin natin? Ang dilim, wala akong makita. Katipusan na yata natin eh. Kunin mo ang flashlight. Ano? Uy, iiyak ka lang dyan? Ang duwag mo talaga. Ano kung hindi maduduwag? Wala na tayong sasakyan. Tapos, paparating na yung mga asbo. Wala tayong laban sa kanila, boss. Isa na lang tayo. Maglalakad tayo. Sigurado kong may bahay dito. Hihingi tayo ng tulong. Hanggat may baril at bala ko, hindi makakalapit ang mga walang kwentang aswang na yan. Boss, hindi nga sila tinatablan ng bala eh. Teka, may asin pa ako sa loob. Pwede nating gamitin ng asin para hindi sila makalapit. Kaya ano pang hinihintay mo? Ilabas mo na. Aadubohin ko yung mga lintik na mga aswang na yan. Kala siguro nila aatrasan ko sila. Magkamatayan man, hindi ako aatras sa mga halimaw na yan. Eto boss oh, isaboy mo lang sa kanila kapag lalapit na sila. Takot sila sa asin eh, dahil masakit din sa balat nila. Napapasaw sila. O sige, tara na. Bilisan natin. Teka lang. Bakit na naman? Nandyan na sila oh. Pambira ka naman oh. Ang langis ko eh, nasa kotse. Kukunin ko. Hindi pwedeng wala yung langis. Yun lang ang tanging paraan para malaman natin na nandyan na sila. Hahanapin ko yung boss. Nandito lang yun. Putsa, Makoy. Nandyan na sila oh. Naku, bahala ka nga sa buhay mo. Babatsi na ako. Eto na, nakita ko na. Sandali lang, boss. Hoy, hintayin mo ako. Lakad takbo ang ginawa namin ni Makoy sa madilim na daan, Kabanong. Tanging ilaw mula sa flashlight namin ang nagbibigay ng liwanag habang tumatakbo. Mabuti na lang talaga ay may kaunting liwanag galing sa buwan nung gabing yon. Hingal, malamig na pawis at matinding kaba sa dibdib ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Bago kasi talaga sa akin ang lahat ng yon. At hindi ko alam kung ano ang pwede naming gawin para makaligtas kami sa mga aswang na humahabol. Kung mga sindikato lang ito,
ay tiyak na makikipagbarilan na ako sa kanila. Tumatakbo lang kami hanggang sa may humarang na babae sa harapan namin. Makoy, may babae oh. Humingi tayo ng tulong. Baka may alam yan tungkol sa lugar na ito. Bossing, yan yung babae kanina. Yung nakausap natin, nasabi mo baliw. Paano siya nakarating dito? Bakit siya nakaharang sa daraanan natin? Yung matandang baliw. Anak lang, anong ginagawa niya dito sa gitna ng matilim na daan? Hindi kaya isang asbo din yan? Nasa kabilang sityo lang yan eh. Boss, huwag mong lalapitan yan. Hindi maganda ako tungkol sa babaeng yan. Hoy, babae! Ikaw yung baliw, di ba? Huwag kang ang haharang-harang sa daraanan namin. Nagmamadali kami. Alis! Boss, hindi yan baliw. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Walang preno kasi yung bibig ko eh. Nakakasakit kayo ng damdamin magsalita. Ang yabang mo, tao. Hindi ako baliw. Hindi ba sabi ko sa inyo? Hindi kayo makakalis sa lugar na ito ng buhay. Huwag mong sabihin yan. Diyos ko, aswang nga ang babaeng yan, boss. Tumakbo na tayo. Wala tayong laban kay nanay. May mga kasama ba yan, boss? Ano ba ang kailangan nyo sa amin? Pera ba? Marami akong pera. Dadaan lang naman kami dito sa lugar nyo eh. Hindi naman kami manggugulo. Pera? Ha? Wala akong pakialam sa pera ninyo. Ang gusto namin, turuan ng leksyon ng mga mayayabang na taga-Maynila na katulad ninyo. Ako, baliw? Mas baliw ka dahil wala kang respeto sa kapwa mo. Panoorin mo ako! Mula sa liwanag ng buwan, kitang-kita namin ni Makoy ang pagbabago ng anyo ng babae kabanong. Mula sa pagiging tao, ay unti-unti itong naging isang aso na malaki. Mula sa balat nito ay tumubo ang itim na balahibo. Ilang minuto lang ay naging isang ganap na mabangis na aso ang babae sa harap namin. Ang mga matutulis nitong mga pangil ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang malakas na alulong ang pinakawalan nito at hindi nagtagal ay dumating ang dalawa pang asbo sa harapan namin. Sabay na sumugod ang 3 asbo sa amin kabanong. Wala akong ibang magawa kundi paputukan sila. Mga asbo, hindi lang isa, 3 ka. Boss, katapusan na natin. Wala na tayong ligtas dito. Hindi natin kayang 3 asbo. Walang ya, sabay-sabay pa talaga kayo. Etong sa inyo, mamatay na kayo. Makoy, gamitin mo ang asin. Di ba sabi mo epektibo yan? Asin? Ay, oo nga, tama. Ang asin. Hoy, mga galisin na asbo. Etong asin para sa inyo. Putya, hindi talaga sila tinatablan ng baril. Walang kwenta ang baril. Kung ayaw nyo sa baril, etong punya lang gagamitin ko. Tingnan natin kung mabubuhay pa kayo kung wala na kayong mga ulo. Mag-iingat ka, boss. May laso ng mga laway ng asbo. Kapag nakagat ka nila, mabubulok ang laman mo. Lapit pa. At talagang pupugutan ko ng ulo yung unang aswang na lalapit sa akin. Lapit! Inihanda ko ang aking sarili habang mahigpit na hinahawakan ng punyal sa kamay ko kabanong. Nasa isip ko kasi kung hindi naman epektibo ang baril at bala sa kanila, baka pwede ko silang pugutan ng ulo. Isang asbo ang tumalon patungo sa kinatatayuan ko. Kagad kong inamba ang punyal at nasapol ko ang leeg nito. Umatungal ito sa sakit dahil nagawa kong sugatan ng leeg nito. Hindi ko na binigyan pa ng pagkakataon na makabawi ito. Kaagad na sinaksak ko ng ilang beses ang parte sa leeg nito hanggang sa halos maputol na ito. Ano? Sino susunod? Akala niyo siguro ba sisintak niyo ako ha? Nakaharap ko na ang pinakamabangis na lider ng mga sindikato sa Maynila. Wala akong inatrasan na laban. Lapit na mga aswang! Boss, ang galing nyo. Nagawa nyo patayin ng isang asbo gamit ang isang ordinaryong punyal. Ang astig! Sinabi ko naman sa iyo eh. Hindi ko hayaan na malapa ng mga halimaw na yan. Ha? Ano? Kita nyo yon? Ang galing ng bossing ko, no? Matakot na kayo! Mas mabuti pa, umalis na kayo mga galising asbo!
Teka, ang katawan ng asbo, bumalik sa pagiging tao. Tingnan mo oh. Teka lang, isang batang asbo ang napatay ko. Hala, patay tayo sa magulang ng asbong yan. Kahit na isang bata yan, aswang pa rin ang isang yan. At saka, sinunggaban niya ako eh. Alam nga naman na hahayaan ko yan na patayin ako. Mapagiganti ang mga aswang, boss. Dahil sa ginawa mo, sigurado kong hindi tayo titigilan yan. Kahit na bumalik pa tayo ng Maynila. Yaari! Hindi namin namalayan ni Makoy ang pagtalo ng isang aswang sa direksyon namin. Walang habas na kinagat nito ang balikat ko, Kabanong. Bumaon ang napakatulis nitong mga ngipin sa laman ko, dahilan para sumigaw ako sa sakit. Parang mawawalan na ako ng ulirat dahil sa sakit, pero hindi ako nagpatalo. Dahil alam kong sa oras na mawalan ako ng malay ay talagang katapusan ko na. Gamit ang kaliwang kamay ko na may hawak na punyal, itinara ko ito sa gilid ng asbo. Yun ang dahilan para mabitiwan niya ang balikat ko. Bossing, Diyos ko, kinagat ka ng asbo. May laso ng laway niyan. Walang iyang halimaw. Hindi ko namalayan na paparating na pala. Kailangan magamot yan sa lalo madaling panahon. Sigurado mangingitim ang balat. At kalamnan mo, ilang oras mula ngayon. Tatapusin ko ang aswang na yan. Wisit, ang sakit ng balikat ko. Ang hapdi. Boss, tingnan mo, ang asbo, bumalik sa pagiging tao. Pinatay mo ang anak ko. Pagbabayad ka sa ginawa mo, walang kwentang tao. Pagbabayad ka, papatayin kita at ang lahat ng tao sa buhay mo. Anak mo ba yung batang aswang? Ang tanda mo na para magkaanak. Ibig sabihin, kasali ako dyan. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Wala naman akong kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Bakit mo ba ako sinasali? Ang anak ko, ang kawawa kong anak. Mga halimaw kayo. Kung hindi nyo sana kami inatake, malamang buhay pa yung anak mo. Wala naman kasi kaming ginagawang masama sa inyo eh. Magbabayad ka. Mga kasama, patayin na mga yan. Ipagiganti nyo ang kawawa kong anak. Taktay, bakit dumami sila? 3 lang yan sila kanina. Bakit ngayon naging 5 na? Boss, kailangan na natin tumakbo. Tumakas na tayo. Hindi mo na kaya makipaglaban sa mga yan dahil sa sugat mo. Putya, ang sakit. Parang may kung anong punyal na tumatarak sa kalamnan ko, Makoy. Lasong kasi yan eh. Tulungan na kita. Maalis na sana kami ni Makoy nang bigla na lang namin makita ang isang liwanag mula sa isang babae na nakatayo sa likod namin. May hawak siyang palaso at pana. Hindi namin alam kung saan galing ang liwanag niya, pero nang makita ko siya ay bigla kong nabuhayan ng loob. Marina, nag-aasik ka na naman ng lagim sa mga biyahero. Ilang beses ko na bang sinabi na huwag mong gagalawin ng mga inosenteng biyahero? Madel, huwag kang makialam dito. Napakapakalamera mo talaga kahit na kailan. Siyempre makikialam ako dahil ito ang trabaho ko. Ang pigilan ka sa mga masasama mong gawain. Tumigil ka na. Umalis ka na dito. Baka hindi kita matansya. Maubos ko kayong lahat. Hindi pa ako tapos. Babalikan at hahanapin kita, tao. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Uubusin ko kayong lahat. Umalis ka na. Kung ayaw mong dagdagan ko pa yan. Pakialamera, humanda ka rin. At ang tatay mong hambog. Hindi ako titigil hanggat hindi ako makakapaghiganti sa inyo. Napatangan na lamang kami ni Makoy nang makita namin ang mukha ng babaeng bagong dating. Napakaganda niya, Kabanong. Mukha siyang isang mandirigma sa comics. Maganda, may dalang mga sandata at handang makipaglaban. Ang astig niya tingnan. Uy, hala, umalis na sila. Nakita mo yung boss? Natakot silang lahat. Yan nga, umalis na kayo. At huwag na kayong bumalik, mga salot. Ang sugat ko, Wisit, mas masakit pa ito sa tama ng bala. Miss Ganda, salamat pala ha.
Ang galing mo naman. Natakot yung mga asbo nang dumating ka. Ang astig mo. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Makoy. Mac for short. Huy, tulungan mo nga ako rito. Pambira. Nakakita ka lang ng maganda eh. Parang nawala ka na sa sarili mo. Ako nga pala si Madel. Mabuti na lang at natuntun ko kayo dito. Isa akong manunugis ng aswang. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa babalik ang mga yon. Ayos ka lang ba, Tatang? Tatang? Putya, hindi ako isang tatang. Binata pa ako. Aray! Nako, bossing! Ang sukat mo! Miss, may alam ka bang albularyo dito sa lugar natin? Itong bossing ko kasi kinagat ng asbo. Ayan ang lalim ng sugat. Nako, kailangan madala natin siya sa bahay. Alam ng itay kung paano gamutin ang mga kagat ng asbo. Huwag kayong mag-alala. Kilala kaming mga manunugis at albularyo sa lugar na ito. Kami ang nagpapanatili ng kaligtasan sa lahat ng mga tao na nakatira at dumadaan dito. Talaga? Boss, punta raw tayo sa kanila. Ano pang hinihintay mo? Tulungan mo ako dito. Ikaw talaga Kapag ako gumaling dito sa sugat ko, makakatikim ka talaga sa akin. Dinala mo pa talaga ako dito sa lugar na may aswang. Hindi mo malang sinabi na ito palang haharapin ko. Bossing naman. Di ba sabi ko nga may aswang dito? Yung sitio Bagong Silang. Ayaw mo kasing maniwala eh. Para sa'yo, kwentong pambata lang yung mga aswang. Ayan tuloy, nakagat ka. Aba, sumasagot at pinagtatawanan mo pa ako ngayon ha. Halika nga dito. Gugulpin ko yung pagmumukha mo. Aray! Tama na yan. Sumunod kayo sa akin. Kailangan makita ng itay ang sugat niya para magamot. Kapag kumalat na ang lason sa katawan niya, mahirapan ang itay na pagalingin siya. Kahit na hindi namin kilala ang babae, ay wala kami nagawa kundi ang sumunod sa kanya, Kabanong. Naisip ko na hindi siya kasabwat ng mga aswang dahil sa ganda niya. Talaga namang napakaganda niya para maging aswang. Halos 1 oras kaming naglakad hanggang sa marating namin ang isang baryo. Isang baryo na halos walang tao. Sinalubong kami ng isang binatilyong lalaki at isang matandang lalaki. Ate Madel, mabutit nakabalik ka na. Nag-aalala kami ni Itay sa iyo kasi ang lakas ng mga alulong ng mga asbo. Ano yan? Sino mga yan, anak? Bakit mo sila dinala dito sa bahay natin? Mga biyahero sila, Itay. Natagpuan ko silang inaatake ng mga asbo. Kaya tinulungan ko na. Itong isang ito nakagat po siya ng isang asbo. Kaya kailangan natin siyang gamutin, Tay. Hala, kawawa naman po itong si Tatang. Dito po kayo. Sige. Ipasok mo sila sa loob ng bahay. John, ihanda mo mga gamot na gagamitin natin. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po ba ang kinakausap nyo? Alam nga naman, tatanungin ko ang pangalan ng sarili kong anak. Mga bagong dating kayo, di ba? Mga estranghero. Kaya nararapat lang na malaman ko mga pagkakakilanlan yung dalawa. Pasensya na po. Ako nga po pala si Makoy. Mac for short. Ito pala si bossing ko, si Berto. Bert for short naman. Anong ginagawa nyo dito? Tagasad ba kayo? Tay, mamaya na po yan. Kailangan na niyang malapatan ng paunang lunas. Tagasan nga kayo. Mga estranghero mga ito, anak eh. Kailangan ko malaman kung sino mga ito. May mga baril pa kayo? Mga kriminal ba kayo? Ay naku, hindi po kami mga kriminal. Papunta lang kami sa lola ko, doon sa Santa Elena. Kaso naabutan kami ng gabi sa daan eh. Galing pa kasi kaming Maynila. Hindi naman po kami masamang tao. Putya, sabihin nyo na lang kung ayaw nyong tumulong ha. Buisit, ang sakit na talaga eh. Ay, umayos kayong dalawa. Naniniguro lang ako na hindi nyo kami tatarantaduhin pagkatapos ko kayong tulungan. Ako si Ingo, isang manunugis at albularyo sa baryong ito. Ay sige na, pasok na. Istrikto at prangka si Mang Ingo, Kabanong. Hindi naman siya ganon katanda dahil nasa 50 pa ang edad niya, pero halos puti na ang lahat ng buhok niya na hanggang balikat. Kakaiba ang bahay nila.
May mga iba't ibang uri ng palamuti ang nakasabit sa kisame. May mga garapon at kakaibang mga bagay na noon ko lang nakita sa buong buhay ko. Sinimulan na niya ang panggagamot sa akin at doon na ako nawala ng ulirat. Nang magising ako ay umaga na at si Makoy ay mahimbing na natutulog sa sahig habang ako naman ay nasa sofa natulog. Oh, gising ka na pala. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Nakatulog ka naman siguro na maayos, di ba? Wow! Gising na ang bisita, Itay! Nasan ba ako? Anong nangyari? Hindi mo talaga naalala yung nangyari kagabi? Inatake kayo ng mga asbo. Sakto namang natuntun ko sila. Hindi mo pa rin ba naaalala? Kinagat ka nga ng isa sa mga aswang, oh. Tingnan mo balikat mo. Mabuti naman at ginamot ka na ni Itay. Magaling na albularyo si Itay eh. Kaya kaya niyang gamutin ang lahat ng klase ng sakit na may kinalaman sa itim na mahika. Itim na mahika? Oo, itim na mahika. Oh, naganda ako ng almusal. Kumain na kayo. Ganito ba talaga kayo? Ang bait nyo naman sa amin. Hindi nyo naman kami kilala. Oo naman. Hindi man namin kayo kilala pero tumutulong kami sa mga nangangailangan. Yan ang misyon ng mga manunugis at albularyo. Teka. Mababait naman po kayo, di ba kuya? Nararapat lang na tulungan ng mga taong mababait. Hoy, Makoy. Makoy, gising na. Kapal na mukha nito, oh. Ang himbing ng tulog. Hoy, gising na. Aalis na tayo. Umaga na, oh. Pambihira. Tulog mantika eh. Ha? Aswang? Nasaan ang aswang? Bossing! Uy, umising ka na. Gising na. Aalis na tayo. Babalikan natin yung kotse natin dun. Wala pong aswang sa umaga, kuya. Mga ordinaryong tao lang sila kapag umaga. Hindi sila nagaan yung asbo kapag may araw. Kaya ligtas tayo. Aalis na kagad kayo? Kausapin niyo muna si Itay. Mukhang hindi ka pa pwedeng umalis dahil hindi pa tapos si Itay sa panggagamot sa sugat mo eh. Hindi kasi basta-basta ang kagat ng isang asbo. Nakakamatay ang laway nila. Kapag hindi naagapan, mabubulok ang sugat mo hanggang sa buong katawan mo na ang lamunin ng lason. Napapikit na lamang ako, Kabanong. Naiinis ako kasi kailangan kong balikan ng pera na nasa kotse. Hindi ko pwedeng iwan ng perang yon dahil hindi naman biro ang laki ng halaga nun. Nag-almusal kami kasama si Mang Ingo. Kung medyo marahas ang pananalita niya nung gabi, medyo naging mabait na siya sa amin nang sabay kaming kumain. Anong trabaho niyo sa Maynila? Di ba sabi niyo may sasakyan kayo? Opo, mga ano po kami. Mga real estate agent kami. May pupuntahan lang kaming lupa sa Santa Elena. Kaya kami napadaan dito. Hindi naman namin nakalain na pugad ng aswang pala itong lugar na ito. Oo, tama. Napadaan lang kami. Pero alam ko naman na may aswang talaga sa sitio Bagong Silang eh. Ang ipinagtataka ko lang, hindi namin nadaanan yung lugar na yun. Parang nawala ang baryo eh. Hindi nawala ang baryong yun. Sadyang tinanggal lang nila ang karatula sa bukana ng sitio na yun para malito ang mga biyahero at mapatpat sa lugar nila. Tama po si Ate Madel. Tuso din po kasi ang mga asbo eh. Kilala niyo yung asbo na yon? Yung parang baliw. Siya kumagat sa akin kagabi. Walang ya yun. Kasi naman, napatay mo yung anak niya, kaya yun, nagalit tuloy. Siya naman ang nauna eh. Kung di niya tayo sinugod kagabi, di sana buhay pa yung anak niya. Alam nga namang hayaan ko lang na kainin ako ng mga halimaw na yon. Kala siguro nila mahihinang nila lang tayo. Kapag nakita ko yun, pupugutan ko rin ang ulo yung pangit na yun. Si Marina po ang tinutukoy niya, Itay. Siya ang naabutan ko kagabi doon. Ang ibig mong sabihin pinatay mo ang anak ni Marina, yung batang lalaki na palaging namimerwisyo ng mga biyahero sa daan? Opo, Tay. Napatay nitong si Berto kagabi. Kaya aasahan natin na hindi titigil si Marina hanggat hindi nakakapagiganti sa pumatay sa anak niya.
Ha? Talagang hindi siya titigil? Ano na yan, boss? Patay ka na sa aswang na yon. Subukan niya lang. At makikita niya, siya ang isusunod ko sa anak niya. Wisit na halimaw. Wala naman akong ginagawa sa kanila eh. Sa tingin mo ba, kaya mo mga asbo, ha, Berto? Naku po, baka lusubin nila tayo dito, Tay. Mapapalaban naman ako nito. Sanay ako makipaglaban. Kung hindi nyo alam, hindi nga lang mga aswang ang nakakasagupa ko. Mga sindikato na halangang kaluluwa. Wala naman silang pinagkaiba sa mga aswang na yan. Sindikato? Miyembro ka ba ng isang sindikato sa Maynila, Berto? Pwede ka naman magsabi ng totoo. Hindi naman kami nanguhusga ng kapwa. Sabi mo kasi kanina nasa realty kayo. Ay, nako, hindi po kami sindikato. Maraming baril sa kotse nyo. Nakita ko dahil bumalik ako doon kaninang umaga. Putya, pinakailaman mo mga gamit ko doon? Hoy, umayos ka sa pananalita mo sa anak ko, ha? Nasa pamamahay kita, umayos ka. Wala kang utang na loob. Kung astig at barumbado ka sa labas, huwag mong dadalhin dito sa pamamahay ko. Wag naman po kayong mag-away. Pasensya na po kayo dito kay Bossing. Medyo mainitin talaga ang ulo nito eh. Pero hindi naman po kami masasamang tao. Wisit, hindi ko naman hiningi na tulungan mo kami ah. Kaya ko sarili ko. Napatay ko nga yung isang asbo eh. Kaya ko makipaglaban sa mga yon nang hindi humihingi ng tulong. Aba, at sumasagot ka na talaga? Madel, paalisin mo nga yung mga yan. Mga walang modo, mga walang utang na loob. Sa tingin mo ba aabot ka ngayong umaga kung hindi ko ginamot yung sugat mo galing sa asbo? Ha? Paalisin mo yan! Talagang aalis ako. Makoy, kunin mo mga gamit natin. Babalik tayo sa kotse. Ayaw na ayaw ko pa naman ng tao na yung sinisinghalan ako. Buwisit. Berto, hindi ka pwedeng umalis kasi susundan ka ng mga asbo. At saka, hindi pa magaling ang sugat mo oh. Hindi pa tuluyang naalis ang lason sa katawan mo. Please lang, pwede bang wag mainit ang ulo? Tay, pasensya na po at dinala ko sila dito. Hindi ko rin kasi maatim na pabayaan sila doon sa mga asbo eh. Mga walang utang na loob eh. Siya na nga ang tinulungan, siya pa ang hambog. Ewan ko lang kung buhay ka pa kung hindi ka dinala sa akin. Wag na kasi kayo mag-away. Masyado naman pong mataas ang pride nyo, kuya. Wag po ganun. May mga asbo pong nagbabadyang lumusob dito para maghiganti. Hindi po ba mas magandang gawin at maghanda kayo kaysa mag-away? Uy, mabuti pa itong si Jun oh. Binatilyo pa lang. Pero maayos na magsalita. Ilang taon ka na ba, Jun? 15 taong gulang pa lang po ako, Kuya Makoy. Ayoko lang po kasing may nag-aaway eh. Kuya Berto, wag na kayo mag-away ni Itay. Isa akong manunugis at albularyo. Sana naman rumispeto kayo sa akin, lalo na't nandito kayo sa pamamahay ko. At ako pa ang gumawa ng paraan para hindi kayo mamatay. Nahimasmasan lang ako nang kinausap ako ni Madel Cabanong. Inis na inis talaga ako noong mga panahon na yon dahil sa aberya ng biyahe namin. Nadagdagan pa ang inis ko dahil sa katangahan ni Makoy. Mabuti na lamang at magaling si Madel magpaliwanag. Sila lang pala kasi ang inaasahan sa baryo nila at pati na rin sa mga karatig baryo na magtanggol sa mga tao laban sa mga aswang. Stabinado naman ako na masyado kong mayabang nang makaharap ko si Mang Ingo. Hapon na noong kinausap niya ako. Sinabihan niya na dapat maghahanda kami kasi papalapit na ang gabi. Pasensya ka pala kanina ha. Uminit talaga kasi ang ulo ko dahil sa mga nangyari. Nabigla lang talaga ako tapos itong si Makoy tatanga-tanga. Okay lang yon. Alam kong bago sa iyo ang lahat ng ito. Galing pa kayo Maynila. Diba? Pero baka kasi dito sa lugar namin eh. Iba't ibang klaseng kababalagan kasi ang nangyayari dito. Nasaksihan nyo naman kagabi, diba? Oo. Uy, inabisuhan na kita ha, boss, na may aswang dito.
Ayaw mo lang maniwala. Tatawanan mo pa nga ako eh. Tinawag mo pa akong siraulo. Nakakatampo kaya yun. Saan mo ba natutunan ng tungkol sa mga aswang, Makoy? Nakita kasi kita kagabi na nagsasaboy ka ng asin eh. Marami akong alam tungkol sa mga aswang, Madel. Tinuruan kasi ako ng lola ko na taga Santa Elena. Ito, tingnan mo. Palagi akong may dala ng banal na langis. Ang turo kasi ng lola ko, kahit saan pwedeng may aswang kaya dapat palaging handa. Talaga? Ang galing naman. Kahit pala sa Maynila, dinadala mo ang botelya na yan. Oo naman. Ito pa nga ang ginamit ko dun sa kotse. Nalaman ko kagad na may aswang kasi bigla na lang tong kumulo eh. Sabi mo, mga manunugis at albularyo kayo ng tatay mo. Ano naman ang ginagawa niyo? Nanggagamot ng may sakit? Ano yan? Hinuhuli niyo ang mga aswang? Mabuti naman at tatanong mo. Oo, tama ka sa sinabi mo. Isa akong manunugis ng aswang. At ang itay naman ay isang santigwar. Santigwar? Ano naman yun? Ngayon ko lang narinig yung pangalan na yun ha. Ang mga santigwar ay mga manggagamot na may kakayahan na manugis ng aswang. Hindi lang sila tumutulong sa mga tao na pagalingin ng mga ito. Nagbibigay proteksyon din sila. Madel, matanong kita. Nakita kasi kitang suot ang isang kwintas na nagliwanag nung isang gabi. Ano pala yun? Isang anting-anting? Ito ba? Oo, isang anting-anting nga ito. May basbas ito galing sa isang mataas na antas na babaylan. Mabisa itong pantuboy ng mga masasamang elemento kasi nagbubugay ito ng enerhiya na pwedeng magpahina sa kanila. Nagbibigay rin ito ng liwanag kung masyadong madilim ang paligid kaya yun ang nakita mo kagabi. Sinasabi ko na nga be. Ang galing mo naman. Kaanga-hanga na talaga ang ginawa mo doon, Madel. Nakita mo naman, di ba? Takot na ako maripas ng tukbo yung mga aswang na yun. Kailangan din kasi namin ng mga panangga laban sa mga aswang. Lalo pat ito talaga ang gawain namin. Isang anting-anting? Saan mo nabili yan? Naku, hindi ito nabibili, Berto. Binigay lang ito ng isang kakilalang babaylan. Hindi kasi binibenta ang mga ganitong klase ng anting-anting eh. Wala namang katumbas na halaga ng pera ang proteksyon na kayang ibigay nito. Ang daming binibenta na ganyan sa Quiapo. 500 isang kwintas. Totoo ba yung mga yon? Daming display eh. Marami rin ang bumibili. Uy, alam ko yan ha. Pero hindi ako naniniwala sa mga anting-anting na yun eh. Peke yun. Totoo, peke ang mga yon. Kapag walang basbas galing sa isang babaylan, hindi epektibo ang mga anting-anting, Berto. Huwag kang bumili doon. Magsasayang ka lang ng pera. Madel, malapit nang dumilim. Hindi kaya pupuntahan tayo ni Marina dito? Narinig mo naman yung banta niya, di ba? Oo. Tara na sa bahay. May sasabihin si Tay sa inyo para makapaganda kayo. Makoy, may oras pa tayo. Balikan muna natin yung kotse. May mga importanteng gamit ang naroroon eh. Hindi natin pwedeng iwan yun doon. Ha? Sigurado ka? Malapit nang lumubog ang araw, Berto. Ilang oras na lang at magdidilim na. Napakadelikado kung maabutan kayo ng dilim sa daan. Oo nga, boss. Pwede bang ipagpabukas na lang muna natin yun? Ayokong makaharap ulit ang mga asbo na yun, bossing eh. Pwede naman bukas na lang yan. Anong importante na mga gamit ba yan? Hayaan mo na sila kung gusto nilang umalis, Madel. Huwag mong pipigilan ng taong ayaw magpapigil. Sige na, pumasok na sa loob. Maghanda na tayo para sa hapunan natin. Delikado kasi Itay. Baka kung ano mangyari sa kanila eh. Hindi naman natin responsibilidad ng mga yan. Kung nasa poder ko, aakuin ko ang responsibilidad. Pero kung aalis kayo sa bahay ko, huwag niyong asahan na tutulong ako. Mang Ingo, pasensya na pala dun sa mga nasabi ko kanina.
Naging mainit lang po ang ulo ko dahil sa aberya ng biyahe namin. Naiintindihan ko naman yon. O sige na, kung gusto niyong balikan ang kotse niyo, umalis kayo habang maaga pa. May 3 oras pa para magdilim. Ha? Paggabi na eh. Mang Ingo, hayaan niyo lang ba kami na umalis? Diyos ko, ayoko makita ang aswang na yun. Tay, sasamahan ko na lang sila. Hindi kasi niya alam ang daan patungo dun eh. Huwag po kayo mag-alala. May dala naman po akong sandata at anting-anting sapat na ito para maproteksyonan kami. Hindi naman kita pwedeng pagbawalan kasi yan ang sinumpaan mong tungkulin. Basta huwag kayo magpapagabi ha. Magmadali kayo sa pagbalik. Sige na, umalis na kayo at dalhin nyo itong sandata. John, ibigay mo sa kanila ang mga sandata. Opo, Itay. Ano ito? Hala, ito na ba yung sinasabi niyong buntot ng pagi? Oo, mabisang sandata yan laban sa mga asbo. Hindi ko kailangan ng mga yan. May baril naman ako eh. Berto, dalhin mo lang itong punyal na gawa sa purong pilak. Nakita kita noong gamit mo ang punyal mo. Magaling ka sa pakikipaglaban. Magagamit mo yan. Sige na, para naman kahit papano may hawak ang sandata na talagang mabisa. Mabisa rin naman yung punyal ko ha. Namatay nga yung anak ni Marine eh. Hayaan mo na yan. Masyadong mayabang. Ramdam ko na ayaw ni Mang Ingo sa akin, Kabanong. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil likas na talaga sa akin ang pagiging suwail at matigas ang ulo. Hindi rin kasi ako sanay na sumusunod sa utos. Pwera na lang kung ang amo ko sa sindikato ang nag-uutos sa akin. Mabilis ang kilos namin habang sinusundan namin si Madel patungo sa kung saan bumangga ang kotse ko. Pagdating namin doon, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis kong kinuha ang 2 bag na may laman na pera. Hindi kasi biro ang halaga ng nasa bag na yon. Malaki nga ang pasasalamat ko at walang ibang napadpad doon at baka nanakaw na ang lahat ng gamit namin. Ibinigay ko naman kay Makoy ang isang bag na may laman na baril at bala. Teka lang, ano pala ang laman ng mga bag na yan? Bakit ang dami niyong dala? Ang bigat naman nito, boss. Hindi kaya maiwan ako nito kapag may aswang na? Dami mo namang satsat. Kunin mo na lang yan para makaalis na tayo. Malapit na lumubog ang araw oh. Baka iwan talaga kita rito. Wala bang sasagot sa tanong ko? Ano ang laman ng mga bag na yan? Parang hindi naman kasi kayo mga real estate agent eh. Wala sa itsura at pananamit ninyo. Ay, itong si Bossing Berto na lang ang tanungin mo, Madel. Ayoko magsalita. Baka isakop pa ako niyan at itapos sa Pacific Ocean. Okay, sige. Hindi kami mga real estate agent. Masaya ka na. At pwede bang mamaya na tayo magtanungan kung ano ang laman ng mga bag? Lalabas na ang mga aswang na yun eh. Bumalik na muna tayo sa bahay niyo. Ayoko lang kasi na nagsisinungaling kayo sa amin. Bukal kasi sa loob namin ng tulong sa inyo. Sana naman maging kayo sa amin. Okay, sige. Pera ang laman yan. Tingnan mo. Oh, ayan. Binuksan ko ang isang bag para ipakita kay Madel ang laman nun. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa mga perang nakabundle sa loob ng bag. Nagtataka siyang napatingin sa amin at napaatras. Pera ang laman ng mga bag? Bakit ang dami niyan? Galing yan. Mga hold-upper ba kayo? Galing sa trabaho ang perang yan, Madel. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami ganun kasamang tao. At saka, mababait kami. Hindi kami nananakit ng tao, Madel. Maniwala ka. Mga miyembro ba kayo ng sindikato? Oo. Mga dati kaming miyembro ng isang sindikato. Pero dati yun. Hindi na kami kasali sa kanila. O ano? May mga tanong ka pa ba? Kasi dumidilim na oh. Kung dati kayong miyembro ng isang sindikato, ibig sabihin, mga kriminal kayo. Uy, grabe ka naman. Kung makakriminal ka naman, parang ang sama-sama na naming tao. Kriminal nga kami pero hindi naman kami nananakit ng mga tao, Madel.
May kriminal bang hindi nananakit ng tao? Tama na yan. Tara na. Makakabalik pa tayo sa bahay nyo bago sumapit ang dilim. Hindi. Hindi kami nagpapapasok ng mga taong halangang bituka. Madel, may dala akong baril dito. Maraming bala. Huwag mo akong pilitin na gamitin ang mga ito sa'yo. Tara na. Pangako magpapaliwanag ako sa inyo mamaya. Ilang segundo na nakipagtitigan si Madel sa akin kabanong bago siya kumilos. Alam kong hindi ko siya natakot dahil isa siyang matapang na babae. Siguro napagtanto lang niya na kailangan na namin kumilos kundi maabutan kami ng gabi sa daan. Nang tingnan ko ang araw ay malapit na talaga itong lumubog. Mabilis na inilabas ko ang baril para handa na ako kapag may biglang lumitaw na aswang sa daan namin. Ilang minuto na lang at tuluyan ng nilamon ng kadiliman ng araw. Hindi nagtagal ay narinig na namin ang alulong mula sa malayo. Malakas, umaalingaw-ngaw sa buong lugar at nakakakilabot. Diyos ko, nandyan na yata sila. Malapit na tayo. Hindi naman sila kagad na makakapunta dito sa atin dahil malayo ang sitio Bagong Silang. Pero mabibilis tumakbo ang mga asmo, di ba? Lalo na kapag nasaan yung aso sila. Makoy, etong baril oh. Gamitin mo yan. Ang duwag-duwag mo pa naman. Naku, salamat talaga, bossing. Kailangan ko talaga ito ngayon. Nakakatakot ang alulong nila eh. Parang may paparating na kamatayan. Talagang dala ng mga aswang ang kamatayan. Mga kampon sila ng kadiliman at hindi sila magdadalawang isip pumatay para sa laman at dugo. Kasalanan ko talaga to eh. Kung hindi ko lang iminukay na sa Santa Elena kami magtago, hindi sana walang mangyayaring ganito. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi naman talaga natin hawak ang mga nangyayari. Boss, kayo po ba talaga yan? Bakit ganyan kayo magsalita? Hindi ganyan ang boss na kilala ko ah. Hindi oras para magdaldalan ngayon. Kailangan nating bilisan. Nararamdaman ko na nandyan na sila. Hindi na sila nalalayo sa atin. Anumang minuto ngayon ay maabutan na nila tayo. Diyos ko, ilayo niyo po kami sa kapamakan. Pangako, hindi na ako sasali sa kahit na anong sindikato. Mabilis ang takbo namin nang bigla na lamang tumigil si Madel sa pagtakbo. Kagad naman akong naalerto nang ilabas ni Madel ang isang latigo at iwinasiwas niya ito sa ere. Ako naman ay otomatikong itinutok ang baril ko sa harap. Nandiyan na mga asbo. Magsianda kayo. Marami-rami ang kasama ni Marina ngayon. Random ko ang malakas na negatibong enerhiya na dala nila. Paano mo nalaman ng mga ganyan? May anting-anting ako, di ba? Ang kwintas na ito ang nagbibigay ng babala sa akin kung may paparating na panganib. O sige, kung ito ang gusto nila, ako mismong tatapos sa walang kwentang buhay ng Marina na yan. Ayaw mo akong tantanan ha? Makikita mo, Marina. Huwag ka masyadong kampante. Hindi basta-basta kalaban ng mga asbo. Tingnan nyo, nandyan na sila. Si Marina ay nasa likod. Talagang napakarami ng dinala niya. Pwede bang hindi na lang ako sasali sa labanan na ito? Diretso na lang ako sa bahay mo, Madel. Akalain mong suswertein pala kami ngayong gabi. Hindi na namin kailangan pang lumusob. Talagang nandito kayo sa labas, ha? Tayo maglaban para matapos na ang lahat ng ito. Ako lang naman ang gusto mo, di ba? Ako. Kaya palisin mo na mga kasama ko. At ako ang harapin mo. Boss, seryoso ka? Talagang paalisin mo na kami? Ikaw nang bahala dito? Ano? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo sila kaya, Berto. Napakarami nila. Nakamatay ka ba? At bakit ko naman gagawin yun? Hindi ako magpapakamatay. Talagang gusto ko lang matapos na ang lahat ng ito. Gusto ko lang makalis dito. At kung hindi ko papatayin ang visit na aswang na yan, hindi magiging payapa ang buhay ko. Mayabang ka, ha? Isa ka lang tao. Wala kang binatbat sa kakayahan naming mga aspo. Huwag mo kaming minamaliit. Talaga lang ha? Ang dali ko nga napatay yung anak mo eh. Kumanda ka. Katapusan mo na. Patayin ang mga taong yan. Patayin!
4 na asbo ang unang sumalakay sa amin. Hindi ko na binigyan pa ng pagkakataon na makalapit ang mga ito. Kaagad na inulanan ko sila ng sunod-sunod na putok. Lahat sila ay natamaan pero parang walang nangyari. Mas lalo pang naging mabangis sa mga ito. Si Madel naman ay ginamit ang kanyang sandata na latigo. At namangha ako nang makitang isang hampas lang niya sa mga asbo ay nahati kagad ang mga katawan nito at nasunog sa ere. Ano? Sige! Mas mabuti ng ganito, Marina, para maubos na ang lahi niyo mga aspo na nananalasa dito sa baryo namin at sa ibang baryo. Walang yaka! Pakialamera! Sinasabi ko nang wag na wag kang makikialam sa amin, ah! Pwede ba yun? Nag-aasik kayo ng lagim dito tapos gusto niyong hayaan lang namin kayo sa pananalasang ginagawa niyo? Ha? Hanggang nabubuhay ako, hindi ako titigil hanggat hindi kayo nauubos. Eh di subukan mo! Bigla na lamang nag-iba ang anyo ni Marina. Naging isang malaking aso ito. Namumula ang mga mata at ang mga matutulis nito mga pangil ay nagsilabasan. Ang dami na nila, boss! Ayoko na! Aalis na ako dito! Hoy Makoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Akin ang mga bag ng mga baril! Kaya mo na yon. May sandata namang dala si Makoy eh. Sa ngayon ay kailangan nating matalo si Marina dahil hindi kanya titigilan. Ano bang mas magandang gawin natin? Ang labanan sila o ang tumakbo pabalik sa bahay? Sabi mo malapit na tayo, di ba? Masyadong mabilis sa mga asbo. Hindi tayo aabot. Putya! Gusto ko nang matapos to eh. Gamitin mo ang punyal na binigay ko. Mas may bisa yon kaysa baril mo. Hindi naman sila nasasaktan sa sugat na dulot ng bala eh. Ito? Anong meron sa punyal na gawa sa purong pilak? Mapdi yan sa sugat nila. At hindi sila basta-basta na naghihilom kapag nasugatan sila gamit ang punyal na yan. Mas madali din silang nangihina. Yun lang pala eh. Di laban ha. Kahit na may sugat ako, pipilitin kong lumaban sa aswang na yan para matapos na to. Mag-iingat ka sa laway nila. May sugat ka pa. Hindi ka pwedeng makagat ulit at hindi nakakayanin niya ng katawan mo. Handa na sana akong labanan si Marina gamit ang punyal na bigay ni Madel nang biglang magbago ulit ang anyo ni Marina. Mas lumaki pa ito. Nawala ang mga maitim na balahibo sa katawan niya at naging isang malaking halimaw na hindi ko matanto kung anong klaseng halimaw siya. Takot at kilabot ang lumukob sa akin nang makita ko ang itsura niya. Hindi ako takot sa mga taong halangang kaluluwa. Pero sa unang pagkakataon kabanong, nakadama ko na matinding takot sa puso ko. Ha? Hindi maganda to. Nag-ibang anyo siya. Hindi na natin kaya yan. Putya! Anong klaseng halimaw yan? Ang laki! May ibang mga aspo na may kakayahan na mas palakihin pa ang kanilang anyong aso. Hindi ko alam na kaya pala ni Marina yan. Ano na? Takbo o laban? Labanan natin syempre. Gamitin mo ang buntot ng pagi. Gagamitin ko ang pana at palso ko. Tinanggap ko ang latigong ibinigay ni Madel kabanong. Iwinasiwas ko yun sa ere at nagustuhan ko kung gaano ito kagaan sa kamay ko. Nang may lumapit na asbo, ay hindi na ako nagdalawang isip na gamitin yon sa kanila. At namangha ako dahil isang hampas lang ay sapat na yon para mahati ang mga katawan nila. Nasa mga asbong umaatake ang isip ko at hindi ko namalayan ang paglapit ni Marina sa likod ko. Huli na ang lahat nang marinig ko ang sigaw ni Madel. King! May sa likod mo ang aspo! Ang tiyan ko! Anong ginawa mo? Ay! Diwa mo siya! Hayop ka talaga! Etong sayo! Tanggapin mo ang palasong ito! Putya! Hindi ko namalayan nasa likod ko pala ang halimaw na ito. Nang dila niya! Bakit ang haba? Eto pala, hindi ka patatakasin ngayong gabi, Marina. Tatapusin na kita para hindi ka na makapambiktima pa ng mga inosenteng biyahero. Halos hindi ako makahinga sa sakit kabanong. Hindi ko akalain na pwede palang humaba ang dila ng mga asbo na parang latigo.
Ginamit ni Marina ang dila niya para hampasin ako ng ilang beses hanggang sa mapuruhan ang tiyan ko. Ang hapdi ng sugat ko at dala na rin yon sa laso ng laway niya. Ang buong akala ko ay katapusan ko na talaga ng mga oras na yon. Pero hindi ko inaasahan ang pagdating ni Ingo para tulungan kami. Gamit ang isang malaking baril ay ilang beses niyang pinaputukan si Marina. Natamaan ito sa katawan at otomatikong bumalik si Marina sa anyong tao nito. Paparilin ko na si Marina nang biglang dumating si Mang Ingo. Galit ito at may dalang malaking itak na tila nagliliwanag. Hoy Aswang! Dinadamay mo pa ang anak ko, ha? Etong nararapat sa'yo! Halimaw! Kung hindi mo ibabalik ang anak ko, makikita mo, uubusin ko ang lahi mo sa baling ito! No? Bakit? Anong nangyari kay Jun, Itay? Ang sakit, putya. Halimaw na yun. Mahaba pa lang dila. Marina! Hayop kang aswang ka! Nagkakamali ka sa ginagawa mo ng idamay mo ang anak ko! Humanda ka sa akin! Ha? Bakit? Natatakot ka bang gawin kong isang aswang ang anak ko, ha? Ingo? Walang kinalaman ng anak ko dito! Ibalik mo siya! Buhay ng anak ko ang nawala, kaya buhay din ng isang bata ang kukunin ko. Ang buong akala niyo siguro bobo na ako at hindi alam kung paano gamitin ang utak ko. Teka lang, bakit mo dinadamay ang kapatid ko? Bata lang yun. Hindi naman siya kasali sa laban na ito, ah. Bata lang din ang anak ko. Ngayon alam niyo na kung ano ang pakiramdam ng palaging tinutugis at pinapatay. Kayong mga tao, hindi kayo nalalayo sa aming mga aswang. Sakim din kayo at mas masahol pa sa isang halimaw na katulad ko. Wala akong pake sa mga sinasabi mo! Ibalik mo ang anak ko, Marina! Sa mo dinala ang kapatid ko? Nangya ka talaga? Magtutuos tayo. Uubusin ko ang mga lahi ng lahat ng manunugis sa lugar na ito. At sisimulan ko yan sa anak mo, Ingo. Makikita mo, ako ang magwawagi dito. Hindi! Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari! Halimaw ka! Unti-unti na akong nawawalan ng ulirat ng mga panahon na yon. Ang huli kong nakita, Kabanong, ay ang pagtakas ni Marina kasamang ibang mga asbo. Pagkatapos noon, ay nawalan na ako ng malay. Nang magising ako, ay madaling araw na. Gising na ang lahat sa bahay at naroon na rin si Makoy na akala ko'y patay na. Bossing, ayos ka lang ba? Nawalan na naman kayo ng malay. Pabuti na lang at nandyan si Mang Ingo. Anong ginagawa mo dito? Putya, ang sakit ng mga sugat ko. Ha? Siyempre, nandito ako kasi nandito kayo. Saan ba dapat ako nandun, boss? Akala ko patay ka na. Mga sugat ko, putya. Ang sakit ng katawan ko. Para akong ginulpi ng isang batalyon na sindikato. Mabuti naman at gising ka na. Mag-uusap tayo ngayon din. Gusto kong malaman kung ano ang pakay mo sa Santa Elena at bakit ang dami niyong dalang pera at barel. Teka, Makoy. May sinabi ka ba? Pambira naman, oh. Ang tabil talaga ng bibig mo, no? Tarantado ka. Wala na kasi akong takas eh. Hinalugog nila ang mga bag. Wala na akong magawa. Pasensya ka na, boss. Minsan kasi kailangan nating tanggapin kung ano talaga tayo. Mga miyembro ng sindikato. Nang dahil sa inyo, ay nadamay ang pamilya ko sa kasalanan na nagawa nyo kay Marina. Yang mga bag nyo, puno ng pera at barel. Anong pakay nyo dito sa baryo namin? May atraso kayo sa Maynila kaya tumakas kayo at dito nyo balak magtago, ano? Dumaan lang talaga kami, Mang Ingo. Bakit? Anong nangyari kay Madel? Pinatay ba siya ng mga aswang? Ay nako, hindi si Madel, boss. Yung cute na bata, si June. Kasalanan ko rin talaga eh. Kung hindi sana ako bumalik dito, hindi ako masusundan ng mga aswang. Pero nasa maayos naman ang lagay si June. Mabuti na lang at marunong din palang makipaglaban ng batang yun. Paano siya nakuha? Teka nga, ang gulo mo naman kausap eh. Dumating si Makoy at tumingi ng tulong. Sabi niya, inatake raw kayo ng mga asbo. Pero ang hindi namin alam,
nasundan pala itong si Makoy ng mga asbo. Akala ko nakuha nila si Jun eh. Mabuti na lang at nagawa niyang takasan ng mga asbong yon. May anting-anting si June. May protection siya kaya hindi siya basta-basta makukuha ng mga asbo. Ito na ang oras para lipulin ang mga salot na asbo na yan. Ilang beses ko nang sinabi na pabayaan ang mga tao at huwag lang maghasik ng lagim. Pero kahit kailan hindi nila sinusunod ang mga babala ko. Ano pa ba nga asahan natin sa kanila, Itay? Mga aswang sila, mga kampo ng demonyo. Hindi nila kayang pigilan ng uhaw nila sa laman ng tao. Ikaw, Berto, sasama ka sa akin ha. Lulusob tayo sa sitio Bagong Silang. Tuturuan ko ng leksyon ng mga asbong walang kwenta. Hindi na ako makakapayag na may mga buhay na masasayang dahil lang hindi nila kayang pigilan ang kanilang sarili. Katapos akong gamutin ni Madel, ay wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa gusto ni Mang Ingo. Gusto ko rin kasing matapos na yon, Kabanong, para wala nang sagabal sa mga susunod na plano ko. Kailangan ko pang marating ang Santa Elena para doon manatili ng ilang linggo para magpalamig dahil sigurado kong hinahanap na kami ni Makoy ng mga miyembro ng sindikatong yon. Nagising na rin si June. May mga sugat at pasasya sa katawan bunsod ng kanyang pakikipaglaban sa aswang na dumukot sa kanya. Mabuti na lang talaga at malalakas ang mga anak ni Mang Ingo. At may mga taglay itong kakayahan na makipaglaban sa mga nilalang sa dilim. Inilatag ni Mang Ingo ang mga sandata na gagamitin namin sa paglusob sa sitio Bagong Silang. Kumusta na po kayo, Kuya Berto? Nasugatan ka na naman ng mga asbo? Hindi ba dapat ako ang dapat na magtanong sa iyo kung kumusta ka na? Balita ko kasi dinukot ka ng mga asbo kagabi. Nakakatuwa nga kasi yun ang unang beses akong nadukot ng mga aswang eh. Ang saya-sayo ko kasi nasubukan ko itong bagong sandata na ginawa ko. Aba, pambihirang bata itong si Jun oh. Natuwa pa dahil nadukot ng mga aswang. Seryoso ka ba dyan? Paano ka naman nakatakas sa mga asbo? Hindi raw biro ang mga aswang na yun sabi ng ate mo. Hindi kasi nila alam na may laman na banal na tubig tong laruan ko. Laruan? Nilagyan mo ng banal na tubig yung baril ng laruan mo? Yan yung ginamit mo sa kanila? Tapos nakatakas ka na kaagad? Opo. Hinak ako ng isang manunugis eh. Kaya dapat tanda ako sa anumang oras. Natutunan ko po ang lahat ng yon sa itay ko. Kasi sabi niya, walang pinipiling oras sa mga aswang. Umaatake sila kahit na umaga. Kaya hindi ako dapat magpakampante. Oh, ang daldal na ng bunso namin Ayos ka na ba? Yung mga sugat mo masakit pa? Ang galing mo naman, June. Naniniwala na talaga ako na kapatid ka ng ate mo. Okay na po ko, ate. Wala itong mga sugat ko. Galos lang ito. Hindi nga nila ako nagawang kagatin kasi ang liksi ko eh. Mabilis akong nakaiwas sa mga atake nila. Aba, mukhang mabisa nga ang pag-iinsayo natin Ang galing-galing mo na. Kaya nga sabi ko kay Itay pwede na akong sumabak sa totoong labanan. Kaya ko nang maging totoong manunugis kagaya nyo, ate. Mabuti naman kung ganon. Pero dapat ay palagi mong tatandaan kahit anong galing mo, lakas at liksi natin sa pakikipaglaban, may mga kalaban na likas na mas malakas kaysa sa atin. Kaya kailangan din natin gamitin ang utak natin. Okay ba? Opo. Tatandaan ko po yan palagi, ate. Nandito na pala ang lahat. Pag-uusapan natin kung paano mapupuksa ang mga asbo sa sitio Bagong Silang. Lahat tayo ay sasama. Walang may iwan dito sa bahay. Kailangan marami tayo dahil hindi basta-basta ang bilang ng mga asbo sa sityong yon. Teka lang. Mang Ingo. Pati ba ako sasama din? Oo, Makoy. Ang sitio Bagong Silang kasi, pugad kasi yan ng mga aswang. Maraming aspo doon. Hindi lang halata kasi walang pangalan ng sitio nila. Ayoko nang makaharap ang mga yon. Hindi ba pwedeng dito na lang ako? Sasama ako na lang si Jun dito. Huwag ka mag-alala.
may sandata ka naman na gagamitin eh. At saka, sasama din kasi si Bunso. Yun ang magiging unang sabak niya sa labanan. Ako na lang ang magbabantay dito sa bahay niyo. Maiwan na lang ako. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Sasama ka. Wala nang tanong. Ako masusunod. Sasama ka ha? Ang duwag-duwag mo, nakakabwisit ka. Ganito. Dahil nandito na tayong lahat, ito ang gagawin natin. Simple lang naman. Walang ibang plano kundi ang ubusin ng mga pesteng asbo na yan. Lahat tayo magtutulungan. Boss, bakit naman tayo kasama? Mga biyahero lang naman tayo, di ba? Wala naman tayong alam kung paano patayin ng mga aswang na yun eh. Ayoko bang mamatay? Hindi ka talaga tatahimik ha? Gusto mo akong pumatay sa'yo? Baka di ka naabutin ng umaga bukas. Di kita matansya, mapatay kitang buwisit ka. Ang ingay-ingay mo eh. Nakakatuwa naman po kayong dalawa, Kuya Makoy. Huwag po kayong mag-alala. Ako po ang bahala sa inyo doon. Bata ka lang din naman eh. Naku, walang bilib si Kuya Makoy sa akin oh. Makikita nyo, magaling na ako sa pakikipaglaban. Naganda na kaming lahat, Kabanong. Kung tutuusin, wala na kaming pakialam sa pagpuksa ng mga asbong yon. Pero napagtanto ko rin na minsan kailangan din nating magkaroon ng malasakit sa kapwa natin. Kahit sa mga simpleng bagay lang ay makapagbigay tayo ng tulong sa kanila. Simula kasi nang tulungan kami ni Madel nung unang gabi na sinalakay kami ng mga asbo, doon ko napagtanto na hindi pala lahat ng tao ay oportunista kagaya ng mga tao na kasama ko sa sindikato. Hindi pala lahat masama ang hangarin sa kapwa at hindi pala lahat sakim. At dahil doon, nakapagdesisyon ako na tutulungan ko ang mga taong tumulong sa akin nung panahon ng pangangailangan ko, kahit na hindi naman nila ako kakilala. Hapon na nang makarating kami sa sitio Bagong Silang. Tahimik, walang tao sa labas, pero alam namin na nasa loob lang sila ng mga bahay nagtatago. Hindi na kami naghintay pa. Kaagad na inisa-isa namin ang bawat bahay. Pwersado namin binuksan at kaagad na pinatay ang lahat ng asbo na nakikita namin. Kayo pa talaga nagpunta rito? Ha! Ang lakas ng mga apog niyong sumalakay sa lungga namin! Tapusin na natin to, Marina. Kami, laban sa inyong mga asbo. Ilang beses ko na rin kayong pinagsabihan na wag niyong pakikialaman ng mga inosenteng tao na dumadaan dito sa baryo niyo. Pero hindi kayo nakikinig eh. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Hayaan ng mga kasama ko na magutom? Hindi mo kami alipin para pasunurin sa mga utos mo? Nakita niyo naman ang nangyari, di ba? Nasawi ang anak niyo dahil na rin hindi kayo sumusunod sa kasunduan. Magbabayad kayo sa mga ginawa niyong pangalipusta sa aming mga asbo. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang pahirapan kami. Ngayon na ang oras para maghiganti kami. Kung ganon, dapat na ihanda mo ang iyong sarili dahil ngayong gabi ay tatapusin na namin ang kasamaan niyo. Mga kasama kong asbo, patayin niyo sila! Kayo na ang bahala kung paano niyo papatayin ang mga yan! Ang dami namang satsat. Bakit hindi na natin to simulan para matapos na? Ikaw! Hindi ba ako tapos sa'yo? Hayop ka! Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito! Putya, at ako pa talaga ang sinisi mo. Siraulo din pala tong aswang na ito eh. Halika, dito! Lapit ka para masimulan natin ang labanan. Hoy boss, hinay-hinay lang. Huwag masyadong mayabang. Baka hindi natin sila kayanin. May sugat ka pa oh. Huwag masyadong bilib sa sarili. Ang tansya ko ay nasa 10 asbo ang nasa harapan namin, Kabanong. Lahat sila ay nasa anyong aso na nila habang si Marina ay nananatili sa kanyang anyong tao. Sabay-sabay nila kaming sinunggaban. Lahat naman ay nakaiwas sa kanilang paunang atake at doon na nagsimula ang labanan. Si Makoy ang naatasan na magsaboy ng asin sa paligid at sa lahat ng asbo na balak na sunggaban siya.
Si Madel at June naman ay magkasamang hinarap ang ibang asbo. Oh, ito ba oh? Oh, yan ang bagay sa inyo. Ew! Yikes! Ang papangit ng mga sugat nyo. Nakakadiri. Ang hina nyo pala eh. Walang kawalaan mga yan sa palaso ko. Hindi man lang kayo makalapit sa amin dahil sa isang hakbang nyo pa lang eh. Tatamaan na kayo ng mahiwagang palaso ko. Ate, akala nila laruan lang tong hawak ko. Hindi nila alam, may laman na banal na tubig ang loob ng laruan ko. Eto ba? Ang galing naman ito. Ito na ang huling araw niyo mga asbo. Dapat na kayong mamatay lahat para wala nang mabiktima sa kasamaan niyo. Sige, lapit pa kayo nang matikman ng bangis ng palasukong may mahiwagang bato sa dulo. O ano na? Yan lang ba ang kaya nyo? Mahinang aswang ka pala eh. Eto ang para sa'yo. Hindi man ako biyasa sa paggamit ng mga sandatang to, pero magaling ako sa pakikipaglaban. Eto na! Nagpalit nga ng anyo si Marina sa mismong harapan ko, Kabanong. Isang higanteng aso na may napakatulis na pangil. Pero hindi pa man siya tapos sa pagpapalit niya ng anyo, ay kaagad ko na siyang hinagupit ng dalakong buntot ng pagi. Hindi man lang siya nakailag at naputol ang kanang braso niya. Uy! Ang astig, boss! Naputol mo ang braso niya! Hindi ko hayaan na makapagpalit siya ng anyo. Kaya ito pang sa'yo! Napatay na natin lahat ng asbo. Yang si Marina na lang ang huli. Ayos! Akala ko nakakatakot ang mga asbo eh. Ang hihina naman pala nila. Hindi marunong umilag. Oh, eto bang asin para maging daing na kayo? Woo! Tapos ka ngayon sa akin, halimaw. Ikumusta mo na lang ako kay Satanas, dun sa impyerno. Ilang wasiwas ko pa at tuluyan ng nahati sa dalawa ang katawan ni Marina, Kabanong. Papalubog pa lang ang araw, pero tapos na kami sa paglipol sa mga aswang sa pugad nila. Sinunog namin ang lahat ng bahay nila, Kabanong. Wala kaming tinira kahit na isang ebidensya na isang pugad ng aswang ang baryong yon. Sa wakas, magiging tahimik na ang mga karatig baryo dito. Wala na mga aswang nagagambala sa kanila. Sana ate, wala nang aswang na mapapadpad dito sa atin, no? Ayokong may mabiktima sa mga kasama natin sa baryo eh. Kaibigan ko po kasi silang lahat eh. Ipagdarasal natin yan sa Panginoon, June. Kinabukasan ay nagpaalam na kami kina Mang Ingo, Madel at June. Malaki ang pasasalamat nila sa amin dahil naniniwala sila na ginawa kaming instrumento para mapuksa ang mga aswang na pumipeste sa kanila. Para sa akin naman, Kabanong, isang malaking leksyon ang pangyayaring yon sa buhay ko. Doon ko napagtanto na importante ang pakikipagtulungan sa kapwa para sa isang misyon na ang resulta ay para sa ikabubuti ng lahat. Lumaki kasi ako na sarili ko lang ang iniisip ko. Tanging ang buhay ko lang ang mahalaga sa akin at wala akong pakialam sa ibang tao. Hindi pala ganoon, Kabanong. Dahil kung ako ang nasa lugar ni Mang Ingo ng mga panahon na yon, malamang ay hindi ko tutulungan ng isang estranghero na nangangailangan ng tulong. Binigyan ko ng pera sina Mang Ingo at Madel pero hindi nila tinanggap yon. May mga bagay pala talaga na mas mahalaga pa kaysa sa pera. At yun ay ang pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ilang taon na rin ang lumipas, hindi na ako nakabalik sa lugar nila, Kabanong. Si Makoy ay nanatili din na isang matapang na kaibigan. Hanggang ngayon ay kasama ko pa rin siya sa lahat ng racket. Siyempre, hindi na sa pagiging sindikato. Nagtayo ako ng isang negosyo gamit ang perang nasibat ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kabanong. Maraming salamat sa channel nyo dahil naibahagi ko ang kakaiba, nakakatakot, ngunit masayang karanasan ko sa inyong mga suking tagapakinig. Mga kabangers, mga kayanggaw, kung umabot po kayo sa dulo ng kwento nating ito, nagpapasalamat po ako sa inyo.
kung bago pa lang kayo sa ating channel, kung maaari mag-subscribe po kayo at pindutin nyo na rin po ang notification bell, yung bell na merong all sa gilid, yung po ang pindutin nyo para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong nakakatakot na video. At pindutin nyo na rin po ang like button at i-share nyo na rin po ang ating video para mas marami po tayong mayanggaw ng mga bagong kabangers. Mag-iwan din po kayo ng comment sa ibaba para makita po natin ang saloobin nyo sa kwento natin ngayong araw. Isa-isa po nating babasahin ang mga comment po ninyo. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin ngayong araw, inaanyayahan ko po kayong bisitahin nyo ang isa pa po nating channel, ang Kabangers TV, kung saan mas marami pong magagandang kwento doon. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa parehong channel para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng mga channel natin na ito. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!